Hello again. Good morning to all guys po. Good morning. Again, thank you sa inyong lahat sa walang sawang support po sa aking YouTube channel po. Again, thank you sa inyong lahat. Siyempre, of course, if you like, don't forget to like, to share, or subscribe po para kung mayroon akong bagong gawang problem vlog po, ay siyempre mabigyan kayo ng YouTube automatic po na notice na may nagawa na po ako. So, sa ngayon, di tayo sa balitang Pilipinas kung paano nangyari, lalo na yung nakarang araw sa pag-rally nga napakaraming tao, buti ang mga tao dyan sa iglesia ay mabait. Again, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat po, take care. So, let's continue. Makinig po tayo sa balitang talk show po ng Pilipinas sa sagad ng korupsyon. 1.3 trillion po budget ng 2025. Nakikita natin na yung mga tumitestigo, yung mga nagre-reklamo, yung mga nagwe-whistleblower, sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baligtad na ang mundo. That is what we call bending the law. Ang nagahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaang yan ang mismo puputol at pupugot sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Manalig tayo mga kabansa sa puwersa ng Panginoong Diyos. Manalig tayo sa lakas ng Deus Ex Machina. Pagka ang Panginoon na nagsabi, tama na, sobra na, tsak, napapalitan na. Yan ang masasabi ko sa nangyayari ngayon diyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Opo. Sa kabila nga ng isinasagawang kilos protesto pagtitipon dyan sa EDSA People Power Monument, Kaado, abay may pahayag po kanina si Ombudsman Boying Rimulya at sabi ay tuloy po yung kaso laban po dito kay Senador Marcoleta. Wala naman silang magagawa na kundi kung ano yung nasimulan nilang kasamaan na itutuloy na nila Ito back to the wall na sila Kasi pag bumigay yan si Marcos, lahat sila damay dyan. Kaya pangangatawanan na nila ang Bendalo. Pangangatawanan nila ang pag-seal sa karapatan ng tao. Pangangatawanan nila ang tuluyang pagnanakaw. Wala na silang choice Their backs are to the wall and there is no exit strategy. Yan ang nakikita ko dito. Alam mo, pagka ang tigre ay nasukol, pagka na-corner na, halimbawa may tigre nakawala at nasukol, yan ang pinakadelikado. Dahil yan ay kakagat at papatayan. Wala pa tayo nakikita. Pero pag yan ay back to the wall na talaga at wala nang pupuntahan, diyan natin makikita ang kanibalism, ang kasamaan ng tao na nagmamanifest sa gobyernong ito. They twist the law. They make the complainants the criminals. Wala na Sa buhatan, kaliwat kanan na Ako'y nananawagan pa rin sa mga tulad ni Joel Villanueva. Nako, nagkamali ka ng pagkakatiwalaan. Kaya kung mahanga ako dito kay Alan Cayetano, mahanga ako dito kahit demanda si Jinggoy, nangangatawanan niya lahat Pero katulad ni Escudero, yung mga taong nagtitiwala kayo sa demonyo. Wow! Kayo ang may kasabihan Kayong mga sumasakay sa likod ng tigre. Alam niyo ang mangyayari sa inyo?
Sabi nga ni John F. Kennedy, those who ride the back of the tiger will end up inside the tiger. Yan ang mangyayari sa inyo. Saka naman nakakita, sa dami ng kongresista na tumanggap ng maleta, abay walang demanda. Pero itong dalawang congressman, si Libiste at saka na tumatayo sa katwiran ng prinsipyo, ito'y sinisiin ng mayoría. Anong klase na? What had become of our country? When Emmanuel Pelaez, after being shot by an assassin, was being brought to the operating room, biglang napadaan siya kay General Caringal. At mayroon siyang binulong kay General Caringal. General, what is happening to our country? Yan ang tanong ko sa mga general ngayon. Bakit ninyo pinababayaan na magkaganito ang sambayan? Wala ng foreign investment. Ang kaliwa natin pa ay halos nasa gera na hindi naman natin gusto. Nakikipagtupo tayo sa mga militarist. Nakikipagtupo tayo sa mga puwersang umapatay. Nakikipagtigmaan. Samantalang may choice naman tayo na doon tayo sa panig ng mga mapayapang bansa. Pumanig. Pero hindi, nagpapakalungo tayo. Nagpapakatuta tayo. Ano na ang nangyari sa ating mga Pilipino? Matatanggap niyo ba mga kabansa? Ang nangyari ngayon, nakarumaldumal. Meron pa nagsabi, di tayo pasisihin. Ulol. Kayo ang sumisihin sa taong bayan. Kung kayo ay naghahanap ng away, huwag nyo kaming idamay. Hindi, itong bayan natin na hindi para buhayin lamang mga sundalo at mga utak pulbura. Ang national interest natin ay dapat katumbas ng kalagayan, katiwasayan ng 120 million Filipinos. Hindi lamang yung mayayaman. Diyos ko, ang taas na lang meral ko. Pati ba naman yung ayuda na binibigay ninyo, isasampan nyo pa sa presyo ng kuryente. So it's all over. Economically, socially. Ang kabataan is so scandalized that they are now also committing violence. Akala nyo ba isolated case yan? No. Pagka ang puno ng gobyerno ay magnanakaw lahat yan hanggang sa barangay. Kasi katwiran nila ay kung si Bossy ay nagpapakasasa, ay bakit hindi pa naman tayo magpakasasa din? Again, sa aking mga lords o mga to all guys, thank you sa lahat. Of course, don't forget to like, to share, and then, if you like, subscribe po. Subscribe po sa aking channel, YouTube channel, para at least automatic po kayong mabigyan ng notice ng YouTube pag mayroon kong bagong magawa. So sana ay nagustuhan itong balita kasi marami kayong matutunan itong balita ito. Ibang kasi ito dahil expensado po ito sa galing po sa yung 1986 po. Yung what we call the kudeta. Yan po. Veterano po to. Sabi nga nito kay Sir ay buti kamo wala siya naabutan ng mga what we call member of the family sa Malacanang. Again, thank you sa lahat. Mag-ingat. God bless everyone po.